Isang maulang umaga, habang nagkakape ang hiwalay sa asawang si Samantha, ay naisip niya ang kanyang sitwasyon, sapagkat halos 10 taon na siyang hiwalay sa dati niyang asawa. Mga bata pa kasi sila noon, kaya siguro dala ng hindi pagkakaunawaan sa mga bagay-bagay at madalas na uuwi sa away ay nagpasya na lang ang dalawa na maghiwalay. Mabuti na lang at isa lang ang naging anak nila. Hanggang sa nabalitaan na lang niya na nasa abroad na ang dati niyang asawa. Kung may asawa man o girlfriend ito, hindi na pinakabalitaan pa ni Sam. Okay naman siya nung una. Ngunit nang tumatanda na ito, hindi niya maiwasan ang mag-isip para sa kanyang sarili. Kasi batid niya na dadating ang araw na iiwan din siya ng anak. Magkakaroon na ito ng sariling pamilya. Kaya naman, ang pobreng ginang ay nababahala rin para sa sarili. Nag-online selling si Sam at lagi siyang nakatutok sa kanyang cellphone. Sabi nga ng kaibigan, kulang na lang daw ay pakasalan niya ang kanyang cellphone. Madalas kasi na ito ang kanyang pinagkakaabalahan at parang hindi kompleto ang araw niya kung hindi niya makakapag-post ng kanyang mga paninda. Minsan lang hindi siya maaya ng kanyang kaibigan sa mga lakad dahil wala siyang ginawa kundi mag-pick up at mag-deliver ng kanyang mga paninda. Sa kanyang paglalako, nakilala niya ang biyudong si Daniel. Bata pa naman si Daniel, biyudo lang dahil namatay sa panganganak ang kanyang asawa sa pangalawa nilang anak. At ayon sa kanyang nalaman, hindi na ito nag-asawa pang muli. Pero likas daw ang pagiging babaero nito at hindi nagsiseryoso sa babae. Pling-pling lang daw ang gusto nito. Kaya't sa nalaman niya, iyon, kahit anong pangungulit nito, ay hindi pinansin ni Samantha. Nag-focus na lang siya sa paghahanap buhay. Pero dahil likas na maloko ang biyudo, parang na-challenge ang biyud sa babae. Kaya kahit hindi nito intensyon na seryosohin ang pagpaparamdam dito, nakandi naman nito ang kanyang pride. Kaya't kinulit niya ang babae. Dumating pa sa puntong bumibili na siya ng mga paninda nito. Kaya't ang ginang naman napilitang i-entertain ang pangungulit ni Daniel. Dagdag kita rin ito, sabi pa niya. Isang araw, habang nagpipick up ng kanyang mga paninda sa kanyang supplier, biglang may umagaw sa kanyang dalang eco bag. At nang lingunin ni Samantha kung sino ito, nakita niya ang biyudong si Daniel. Tulungan na kita, Samantha. Mukhang mabigat ito, bungad agad ni Daniel sa kanya. Nang lingunin niya ito, nailang naman ang babae, sapagkat sinadyang hawakan ng biyudo ang kanyang kamay. Tila dinalawian ng kuryente ang bahaging nahawakan nito. Ako na, Daniel, nahihiyang sabi ni Samantha. Ako na, pauwi na rin naman ako, sagot naman nito. Kaya't napilitan ng ginang na bitawan na ang may kabigatang dala. At nauna nang naglakad patungo sa sakayan. Lihim naman na pinagmamasdan ng lalaki si Sam mula sa likod nito. At masasabi niyang maalaga sa katawan ito. Doon lalong natakan si Daniel sa babae. Ramdam naman ni Samantha ang mga titig ng lalaki mula sa kanyang likod. Kunin nga niya ito, hindi siya nagkamali na siyang ikinangisi ni Daniel sa kanya. Ang sexy mo talaga, biro pa nito upang pagtakpan ang kanyang pagkakapahiya dito. Sabay kindat sa kanya. Walang anumang nagpatuloy na lang sa paglalakad ang babae na nag-iinit ang pisngi. Nang makasakay sa tricycle si Sam, tumalikod na si Daniel at umini rin sa bahay nito. Sakay ang motorsiklo. Araw-araw ay kinukulit pa rin nito ang babae sa text at ang babae naman ay unti-unti nang nahuhulog sa palikerong biyudo. Tila kinikilig kasi ito sa mga pilyong hirit nito sa kanya at naaalala
ang kalagayan niya sa kanyang pagtanda. Baka sakaling ito na ang sagot sa kanyang problema. Kaya lang, tuwing naiisip niya ang pagiging palikero nito, nawawala ang kilig ng ginang. Ikaw ba naman ang i-text nito tuwing umaga nang kumain ka na ba, na may laging mag-iingat ka with matching emoji na may halik, hindi ka kiligin. Yun lang, babaero ito. Nang minsang magdala siya ng order nito sa bahay niya, naghanda pa ito ng merienda. Magalang itong tinanggihan ng babae. Ngunit likas na makulit si Daniel, kaya't walang nagawa ang kinikilig na ginang. Lihim nga lang. Lihim na inilibot ni Samantha ang tingin sa bahay nito at masasabi niyang masinop ang lalaki. Simple lang ang ayos pero maganda ang kinalabasan. Ang may kalakihang bahay ng biyudo. Wala naman itong kasama sa bahay dahil may mga sari-sarili ng pamilya ang dalawa nitong anak. Nagkaharap na pinagsaluhan nila ang meriendang hinanda nito. Nang kukunin na niya ang tinapay, ay hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Daniel, Samantha, sabay na wika ng dalawa at nagkatinginan sila. Mapang-akit ang mga mata na tumingin sa babae at tila na hipnotismong nawalan ng kibo ang ginang. Doon naglakas ng loob ang lalaki na ilapit ang muka sa hindi umiilag na babae. Maya-maya pa nga ay nag-abot na ang mga uhaw nilang labi. Magaling humalik ang lalaki at nadadala na si Samantha sa pang-aakit nito, kaya't hindi na niya pinigilan ang sarili. Pinalaya niya ang kanyang sarili at tumugon sa mga haplos at paghanap ang kaulayaw. Hindi na nga niya namamalayan kung kailan nahubad ang kanyang mga kasuotan. Ang alam saan dumapo ang mainit na palad ni Daniel sa kanyang hubad na katawan na siyang lalong nagpainit sa babaeng tigang. Napapalit tuloy sa sarap si Samantha, kaya't lalo pang ginalingan ni Daniel ang pagpapala sa uhaw na katawan ng kaulayaw. Na nga sila umabot sa kwarto nito, sa sopa pa lang tinapos na ni Daniel ang laban. Kapwa sila pagod nang matapos palayain ang kani-kanilang damdamin. Wala namang pagsisisi sa panig ni Samantha dahil likas na magaling ang lalaki sa pagroromansa. At ito nga, pagod na pagod sa ligaya ang ginang. Maya-maya pa ay nagbihis na siya. Wala silang kibuan ni Daniel. Nasarapan ka ba sa merienda? Biro pa nito sa nahihiyang ginang. Sira, sabay hampas naman nito sa kanya upang itago ang pagkapahiya. Doon sabay silang natawa. Pero biro, ang sarap mo Sam, sabi ni Daniel sa kanya. Doon tuloy ang pinamulahan ng muka ang babae. Minsan pa nag-init ang pakiramdam ni Samantha. Masarap ka din naman, sabi naman ni Samantha, ngunit sa isip lamang. Hindi naman pumayag ang lalaki na hindi siya ihatid dahil bukod sa paggabi na alam niya na pagod ito sa naganap sa kanila. Kaya't hindi na nakatanggi pa si Samantha. Pagtapat sa kanilang bahay, natanaw niya ang anak na nakatingin sa kanya. Pagpasok sa bahay, tinanong siya ng anak, "Sino yung naghatid sa iyo, ma?" Tanong nito. "Manliligaw." Anak, sagot naman niya. Hindi naglilihim si Samantha sa kanyang anak, kaya't ngayon pa lang tinapat na niya ito. Tutal, may nangyari naman na sa kanila ng lalaki. "Wala akong tutol ma, pero wag ka lang niya sanang sasaktan. Kung tapat ang hangarin niya at kung saan ka masaya, susuportahan po kita." Nakakaunawang sagot naman niya dito. Doon lalong naging masaya ang pakiramdam ng ginang dahil nauunawaan siya ng kanyang anak na lalaki, bagamat bata pa ito. Yun lang, naghanda na siya ng hapunan nilang mag-ina. Tila inspirado itong ipagluto ng masarap na hapunan ang kanyang anak. Kinabukasan, paggising, tagtad ng text at missed call ang cellphone ni Samantha. Pagtingin niya, ito, lahat ay galing kay Daniel. Nakasilent kasi ang kanyang cellphone pag natutulog na ito
Ayaw kasi niyang maabala sa pagtulog dahil pagod ang kanyang katawan sa pagpipick up at pagdi-deliver. Kaya't pag oras ng pagtulog, ayaw niyang naabala siya at nakagawian na niya ito. "Good morning, Han. Nagkape ka na?" With kiss emoji ang text ni Daniel sa kanya. Hindi na nga inisa-isa ng ginang ang mensahe nito at doon kinikilig na nireplyan niya si Daniel ng simpleng "Good morning." Maya-maya pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Si Daniel ang tumatawag. "Hello?" Sabi niya. "Good morning, Han." Bati agad sa kanya nito. "Han ka dyan?" Sagot naman ng kinikilig na si Samantha. "Ayaw mo ba?" Hindi naman. Naiilang lang ako." "Sus, nailang ka pa. May nangyari na nga sa atin." Biro pa ni Daniel. "Masanay ka na, Han." Wala namang masabi pa ang namumulang si Samantha sa tinuran ni Daniel. "Ikaw talaga, walang filter ang bunganga mo," sabi niya, upang pagtakpan ang hiyang nadarama. "Totoo naman, di ba, Han? Ang sarap mo. Nanggigigil tuloy ako sa'yo, Han ko." Kinilig at nag-iinit naman si Samantha. Ang aga nitong binubuhay ang katawang lupa niya. "Oo na, matigil ka lang, Han." Pagdidiin pa nito sa salitang iyon. "Sige na, at magluluto pa ako ng pagkain namin ng anak ko." Iwas na lang niya sa maagang pakikipaglandian nito sa kanya. "Sana sa susunod ako naman ang ipaglito mo, Han, at kakainin kita." Biro pa nito. Naiiling na lang si Samantha sa kakulitan ni Daniel at pinutol na ang tawag ng lalaki. Maya-maya pa ay tumunog ito at nag-text ang lalaki. "Pinutol mo agad, kinikilig ka ano?" Text nito. "Sira," reply naman niya dito at lumabas na ng kanyang kwarto at ipinaghanda ng pagkain ang kanyang anak. Naging masaya at maromansa ang sumunod na mga araw kay Samantha. Busy sa pag-online selling, ngunit may time pa rin para makipag-date kay Daniel. Minsan, pinupuntahan siya nito sa kanyang bahay at pinakilala naman ito ng ginang sa kanyang anak. At gaya ng sabi nito noon kung saan siya masaya ay okay naman ang kanyang anak kahit walang naging problema sa naging relasyon niya kay Daniel. Masaya sila, yun ang importante sa kanya. At maayos pa rin naman ang kanyang pag-online selling kaya't naging mabunga ang mga bawat araw na lumilipas para kay Samantha. Si Daniel naman masaya at nag-enjoy sa relasyon niya kay Samantha. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, nakaramdam siya ng hindi lang relasyon, init sa katawan ang nararamdaman niya sapagkat maasikasong girlfriend si Samantha sa kanya na hindi niya nararamdaman sa iba bukod sa namayapa niyang asawa. Kaya't masaya siya sa piling ni Samantha at nagpatuloy nga ang maayos na relasyon nila nito sapagkat tanggap siya ng anak nito at wala namang problema sa dalawa niyang anak. Ang relasyon nila ng babae, kapwa masaya ang mga ito at nagkaroon sila ng mga anak na mapang-unawa. Sa pagdaan ng mga araw at buwan, maayos naman ang kanilang relasyon. Ngunit paminsan-minsan ay may mga away din naman at tampuhan sapagkat lapitin nga ng babae si Daniel. At sabi nga, pagpalay na ang lumalapit sa manok, hindi mo ba tutukain? Doon naman laging napipikon ang babae. Kaya't sabi niya, "Kung ako ba ang makikita mo na may ibang lalaki at magpatuka ako, okay lang ba sa'yo?" Doon din naman nainis ang lalaki sa kanya kaya't hindi maiwasan na magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. At maayos naman nila agad at pagkatapos ng away, isang matinding romansahan ang kanilang pinagsasaluhan. Tulad ngayon, kapwa na naman sila pawis na pawis sa katatapos lang na sagupaan ng kanilang katawan. Buong akala ni Sam ay okay na ang lahat sa kanila ng lalaki, ngunit sadyang palikero ito. Bukod sa lapitin ito ng babae dahil sa taglay nitong karisma at mabulatas, dagdag pa ang matino nitong katawan. Isang araw, hindi sinasadyang nakita niya ito na tila may pinopormahang babae.
Bata ito sa kanya at may sexing pangangatawan. Pinagmasdan lang niya ang mga ito sa malayo. Hindi rin kasi ugali ni Samantha ang mag-iskandalo. Kaya't maya-maya na lang niya itong kokomprentahin. Bago nilisan ng lugar, pinikturan muna niya ang mga ito at masama ang loob na umalis sa lugar na iyon. Mukhang seryosohan kasi ang pag-uusap ng mga ito. Nang hapong iyon, hindi nagpunta sa bahay niya ang byudo, kaya't lalong nalungkot ang ginang. Matamlay na nagtungo ito sa kwarto. Maya-maya ay tinatanaw ang kanyang cellphone kung may message ang karelasyon. Kinabukasan, puyat ang pakiramdam na gumising si Samantha. Matamlay siya at tila walang gana. Napapansin ito ng kanyang anak. "Ma, okay ka lang?" Sabi nito. "Oo anak, medyo pagod lang kahapon kaya't parang nahapo ang aking katawan." Sagot nito sa anak. Naghanda na siya ng kanilang almusal. Maya-maya pa ay pumasok na nga sa school ang kanyang anak pagkatapos kumain. Nang tingnan niya ang cellphone, wala pa ring text man lang mula sa kay Daniel. Dumating na yata ang kanyang kinatatakutan, wika niya sa sarili. Nang mapagtanto ang nangyayari, sa kanyang pagkainip, tinext na lang niya ang kaibigang si Ibet. "Sis, pasyal tayo." Message niya dito. "Daanan kita," sabi pa niya. "Sige sis, ligo lang ako." "Okay," sagot naman niya. Maya-maya pa ay sundo na niya ang kaibigang si Ibet at nagtungo sila sa bagong kainan sa bayan. Pagpasok sa kainan, agad na nakita ni Samantha si Daniel at ang babaeng kausap nito kahapon. "Sis," wika ni Ibet sa kanya at tinawakan siya sa kamay upang pigilan sa pagpasok. "No sis, kaya ko. Alam ko na, nakita ko sila kahapon na magkausap." Tininingnan lang naman siya ni Ibet at inalis ang kamay sa braso niya. Hanga ang kaibigan sa pagiging kalmado ni Samantha sa kanyang sitwasyon. Iba lang yun ay nag-iskandalo na nang makita ang nobyo. Pagpasok, sakto naman na bakante ang medyo malayo naman sa pwesto nila Daniel. Pero kitang-kita siya ng lalaki sa pwesto nila. Hindi alintana ni Samantha na nakita niya ang byudo. Kaswal itong umorder lang ng pagkain. Nang makita naman ni Daniel si Samantha, bagya siyang naalangan at mabilisan ang pagkain. Tiyempo naman na natapos na talaga siya at inaya paalis si Lisa, ang babaeng kasama niya. Paglabas, madadaanan nila ang pwesto ng magkaibigan. Naalangan man, patay mali siya na lang na dumaan sila sa harap ng dalawa. Hindi naman kumibo si Samantha. Kaswal lang ito kahit sa kanyang kalooban ay sobrang sakit ng kanyang nasaksihan. Ngunit nagpakatatag si Samantha, hindi nito iniwas ang muka at parang hindi kilalang tahimik lang ito sa upuan. Paglabas ng restaurant ay nakahinga ng maayos si Daniel. Mabuti na lang at hindi siya iniskandalo ni Samantha. Parang wala lang dito ang nasaksihan. Umusad ang mga araw, walang text mula kay Samantha na siyang ipinagpasalamat ni Daniel. Hindi kasi niya alam kung paano niya ipapaliwanag dito ang tungkol sa kanila ni Lisa, ang bago niyang babae. Oo, babae dahil hindi naman siya seryoso dito. Pling lang niya ito. Palaban din kasi ang babae, halatang sanay kumabit. May pagkabilmoko pa nga ito. Ngunit hindi siya kuripot sa kanyang pling. Huwag lang masyadong garapal. Tulad nga nito, kung ano-ano ang mga pinabibili sa kanya. Pinagbibigyan naman niya dahil magaling ito sa kama. Total performer ito pagdating doon, kaya't sulit din ang mga binibigay niya dito. Sa panig naman ni Samantha, hindi na siya humingi ng paliwanag kay Daniel. Alam naman kasi niya na palikero ang lalaki. Yun lang dahil nga nagtagal ng halos 1 taon ang kanilang relasyon, akala niya nagbago na ito. Ngunit hindi pala. Kaya't iniiyak na lang niya ng isang araw at nagpa siyang mag-move on.
Mas masakit kasi para sa kanya kung harap-harapan pang sasabihin ng lalaki sa kanya na nagsawa na ito. Kaya't pinili na lang niya ang manahimik. Tuloy ang buhay, sabi pa ni Samantha sa sarili. At doon, nagsimula ulit siya sa pagsisipag sa kanyang online selling business. Sa paglikwad ng mga araw, linggo at buwan, nabawasan na ang kalungkutan ni Samantha. Mas dumami naman ang kanyang mga customer. May mga nagpapalipad hangin sa kanya, pero hindi niya pinapansin. Nadala na siya hanggang wala na siyang naging balita kay Daniel at tinanggap na rin niya na hindi para sa kanya ang buhay may asawa. Ayaw na kasi niya ulit masaktan. Ang kaibigan naman na si Ibet hindi huminto sa pagrereto sa mga kaibigan nila ng kanyang asawa. Kundi matandang binata, hiwalay, naiiling na lang si Samantha pag tinatanggihan niya ang mga date na isineset nito. Naku sis, hayaan mo na ako. Okay na akong mag-isa kaysa lumuha pa ako sa mga lalaki na yan. Pare-parehas lang naman ang mga iyan na babaero. Dagdag pa niya. Baka lang kasi meron naman talagang matino. Hirit pa ni Ibet sa kanya. Umikot na lang ang mga mata ni Samantha at nagwika, "Hay naku, hindi ka talaga susuko sis. Ako nga matagal nang isinuko ang laban." Ngunit hindi alam ni Samantha na sadyang mapagbiro ang tadhana at siya ang pinag-iinitan nito. Minsan kasing mag-deliver siya ng kanyang paninda, hindi sinasadyang nakita niya si Daniel at lumapit ito sa kanya. "Samantha, kumusta ka na?" Bati agad nito. Ayaw sanang sagutin ng babae pero hindi niya ito matiis. "Okay naman ako Daniel," sabi niya at nagmamadaling iniwan ito. Pero hinabol siya nito. "Sam," sabi nito at hinawakan ng kanyang braso. "Ano ba Daniel? Nagmamadali ako. Bitiw na." "No Sam, please kausapin mo naman ako." Parang hirap na hirap ang itsura nito. "Ano bang sadya mo Daniel? Madami pa kasi akong gagawin." "Hayaan mo muna akong magpaliwanag please. Pagkatapos ng pagpapaliwanag ko, kahit ano ang desisyon mo, rerespetuhin ko." Huling sabi nito. At nang hindi kumibo ang babae, ay hinayaan niya itong magpaliwanag. Doon nga sinabi nito ang lahat. Tumingin ito sa kanya pagtapos magsalita na tila ba humihingi ng kanyang opinyon. "Sa ngayon, hindi pa kita mapapatawad. Hayaan mo munang mag-isip ako," sabi na lang ni Samantha dito. "Okay na yun, at least narinig mo ang side ko. Pero bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon. Pangako magbabago na ako ng tuluyan." Hirit pa ni Daniel sa kanya. "Bahala na," sagot naman niya. Lingid sa kaalaman niya, hindi pala nagtagal ang relasyon ni Daniel at Lisa dahil sobrang maluho ang babae. Kaya't hindi mapigilan ng lalaki na ikumpara ito kay Samantha. Kaya't paglipas lang ng isang buwan, nagsawa na si Daniel. Kaya lang nahiya naman na itong lumapit kay Samantha dahil sa ginawa niya. Kaya't nakontento na lang ito na sundan-sundan ang dating nobya pag nasa labas ito upang mag-deliver. At hindi na nga nakatiis si Daniel. Kinausap na niya ito matapos lapitan. Hirap na kasi ang kanyang kalooban. Hindi niya sukat akalain na mapapamahal siya dito at hahanap-hanapin niya ang presensya nito sa buhay niya. Maasikaso kasi at likas na sweet ang babae. Dangan nga lang, nagpatukso siya kay Lisa. Nagsisiman siya ay huli na ang lahat. Wala na ang babae sa kanya. Kusan nga ang naging panunuyo ng byudo kay Samantha. Halos araw-araw ito sa kanila, kahit minsan ay hindi niya ito pinapansin. Sadya niyang ginagawa iyon upang ites kung hanggang saan makapagtitiis ang palikerong byudo. Mag-iisang buwan na itong nanunuyo ng cornerin ito ng byudo. Hiniwakan niya ito sa ulo at pilit hinahalikan. Sa una ay pumapalag pa ito, ngunit ang lumaon sa pangulit ni Daniel ay bumigay na nga rin ito at tumugon sa bawat haplos at pagdama nito sa hubad niyang katawan. Sadyang mabilis ito at hindi niya namalayan na kapwa na pala sila
walang saplot sa katawan. Nang ihiga siya nito sa nag-aabang na sopa, dali-dali itong pumatong sa kanya. "Bilisan mo at baka maabutan tayo ng anak ko," may pag-aalalang sabi ni Samantha kay Daniel. "Hindi yan Han, ano ka ba?" At maya-maya pa nga ay natapos na ang dalawa sa kanilang ginagawa. Pawisan at may kontentong ngiti sa labi si Daniel. Alam niya na napatawad na ito ni Samantha. "Santong paspasan pala ang gusto mo Han. Kung alam ko lang, matagal ko na sanang ginawa." Biro ng lalaki kay Samantha. "Sira," sabi naman niya, sabay hampas sa natatawang biyudo. "I love you Han, pangako, ikaw na ang huli. Magbabago na ako kasi mahal kita," turan pa nito. Nabigla naman si Samantha sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon nag-I love you sa kanya si Daniel. Mula nga noon ay nagsama na ang dalawa. May mga pagkaaway man ay hindi naman pumapayag ang palikerong biyudo na hindi matapos ang magdamag na hindi sila nagbabati.